Mga kwento ni Felmo. Taong 1987, sa Tapas, Panay. Ako si Eden. Noong mga panahon na yun ay nasa 15 taong gulang ako. Ang kwentong ito, magpasa hanggang ngayon ay naghahatid ng bangungot kapag nakakatulog ako. Nasa Canada ako ngayon. Nakatira ako kasama ang aking pamilya. Kalilipat lamang namin noon at nakatira talaga kami sa Guimaras. Pero dahil na rin sa bumagsak ang negosyo ng mga magulang ko, kailangan naming lumikas noon. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang negosyo namin at anong dahilan kung bakit bumagsak. Basta pagkatapos noon, ang papa ko ay nag-asikaso ng papeles para mangibang bansa noon. May kaya talaga kami bagamat bumagsak ang negosyo. Ang nilipatan naming bahay ay ang bahay ng lolo at lola ko. Sumalangit nawa. Malaki ang bahay. Ancestral house ito. At kung hindi ako nagkakamali, ginawa ito noong kapanahunan ng mga Kastila. Ito lang din ay base sa nakikita ko mga larawan at mga nababasa ko mga dokumento. Hindi naman kasi ako matanong noon. Basta kung ano ang nakikita ko, ay ako na mismo ang tumutuklas at kumikilatis. Hindi maipagkakaila na lumaki ako sa isang independent at may kayang pamilya. Hindi naman sa pagmamayabang pero yun talagang buhay namin. Ang itaas at ibaba ng bahay, kapwa may beranda at magkakatapat ito. Ang mga magulang ko ay itago na lamang natin sa pangalang Mama Beth at Papa Dante. May kapatid ako, si Ruben. Mas matanda ako ng 2 taon. Itong kapatid ko ay parang may sariling mundo. Hindi naman siya baliw pero napakatahimik at laging nasa loob lamang ng silid. Walang hilig sa paglalaro. Lumalabas lamang kapag may lakad kami pero may kakaiba talaga sa kanya. Lalo na nang makalipat na kami. Naging mas lumalayon. As in, hindi na talaga siya lumalabas. Ang mga magulang ko naman ay hindi siya napagtutuunan ng pansin. Lagi kasing abala mga ngayon. Isang araw, nakita ko ang kapatid ko na para bang hindi ito mapakali. Medyo nagtaka ako nun. Sinubukan ko siyang kausapin pero hindi siya nagsasalita. Nakatulala. Tapos ay nakatingin sa isang direksyon. Tinanaw ko naman ang tinitingnan niya. Wala namang kakaiba. Sa sulok ito ng silid niya, kung saan medyo madilim doon. Wala naman bunso eh. Ano bang problema mo? May masama ba sa katawan mo? Tanong ko. Sabi niya may nakikita umano siya. Hindi umano tao, kung hindi halimaw umano. Siyempre, nakakunot kagad ang mukha ko nun. Kaagad kong naisip na baka may sakit na sa utak ang kapatid ko na ito. Siguro dulot ng madalas mapag-isa. Kahit sinabi ko namang wala akong nakikita pero kinigiit niyang meron talaga. Kinumpronta ko yung mga magulang ko. Sinabi ko sa kanila na si Bunso ay parang may sakit nun. Parang sakit sa pag-iisip na kung saan nakakakita ng mga bagay na hindi umiiral. Sa mga sandaling yun ay kaagad nilang sinuri ang kapatid ko. Naroroon ako noon habang kinakausap nila si Ruben. Maayos naman ang pagsasalita at pinabulaanan niya na wala siyang sakit. Talagang may nakikita umano siya. Ayon naman sa mga magulang ko, ang nakikita ni Ruben ay hindi nakikita namin. Kailangan itong ipatingin sa doktor.
Dali-dali namang pinadala kaagad sa doktor ang bunso namin noon. Hindi ako sumama noon. Pero pagka-uwi nila, ay may mga niresetang mga gamot ang doktor. Nag-aalala noon ang mga magulang ko gawa ng hindi iniinom ni Ruben ang mga gamot. Wala umano siyang sakit at bakit umano siya iinom ng gamot noon. Kahit na anong pilit ay ayaw talaga nitong uminom. Kaya ang mga magulang naman namin ay gumawa ng paraan. Nilalagay sa juice ang inumin at pinapainom ito kay Ruben sa tuwing merienda. Litong-lito ako noon. Kahit nasabihin ng kapatid ko na wala siyang sakit. Pero may kakaiba talaga sa kanya. Kaya naman ng mga pagkakataon na yon, ninais kong obserbahan itong kapatid ko na ito. Kami lang naman lagi ang naiiwan sa bahay. Sa mga sandaling yon ay bakasyon din kaya malaya ako dahil walang klase. Nga pala, sakto lamang ang paglipat namin yon sa pagdating ng pasukan. Bali nakahanda na mga transfer documents. Hanggang sa isang umaga, kami ng kapatid ko ay nasa hardin. Pinilit ko siyang lumabas dahil gusto ko makipaglaro sa kanya. Sumama naman ito pero hindi siya nakipaglaro sa akin, Sir. Naglalaro ako ng sungkanon. Pero para bang wala siyang gana. Ang mga mata niya ay sobrang likot. Hanggang sa bigla na lang gumisi ang kapatid ko. Nagtaka naman ako noon. Tumayo at naglakad ito. Hindi patungo sa bahay namin kung hindi patungo sa kakahuyan. Aminado akong nagtaka talaga ako pero sa likod noon ay naging masaya ako. Doon ko lang kasi siya nakitang sumigla. Sinundan ko siya. Naglakad lang siya ng naglakad hanggang sa tuluyan ng makapasok sa gubat. Ako noon syempre wala lang. Natural lang ang emosyon pero ginagala ko ang paningin ko sa paligid noon. Pero habang patuloy sa paglalakad itong kapatid ko, paliblib naman ng paliblib ng lugar. Nakakakilabot kasi yung mga nakikita ko, lalo na yung mga punong para bang halik na sa lupa ang mga sanga at dahon. Tapos ay may isang banda doon na nagmistulang yung ib. At kung hindi ako nagkakamali, 4 na magkakasunod na puno ng mangga yon. Sobrang lilim nun. Parang hindi tinatamaan ng araw ang lugar. Doon ako huminto. At sinabi ko sa kapatid ko na huminto na rin siya. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Dahil sa takot ko noon ay mabilis akong tumakbo pabalik. Pinili kong manghingi ng tulong. Pinuntahan ko ang bahay nila Manang Maria. Kapitbahay namin ito. At siya ang nangangalaga sa bahay at lupain namin doon sa lugar. Sinabi ko sa kanya na ang kapatid ko ay nagtungo sa masukal. Hindi ko na sinundan kasi natakot ako. Tumango si Manang Maria at mabilis na pinuntuhan ang lugar. Hindi na ako sumunod nun. Ang saglit lang, bumalik na si Manang Maria pero kasama na nito ang kapatid ko. Dito ko pinagalitan si Ruben. Pero sa likod ng sermon, nakangisi pa ito. Ruben, hindi na maganda tong nangyayari ah. Hindi kita maintindihan. Hindi ko alam kung may kinatatakutan ka o kinakaliwang bagay. Kanina lang nakasimangot yung mukha mo tapos ngayon, masaya ka na. Kuya, nakita ko na siya. Nakita ko na yung kaibigan ko. Sumama siya dito. Narito siya kuya oh. Ano bang pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi ako baliw no. Yung taong hindi nakakaintindi sa akin yung baliw. Tugon ng kapatid ko. Tapos ay tumakbo ito papuntang bahay. Nagkatitigan kami noon ni Manang Maria. Umiling ang ginang. Tapos sinabi niyang si Ruben daw ay isang indigo.
Napakunot ang mukha ko noon, mga kagiliw. Nagtanong kaagad ako kung ano ba ang pinagsasasabi ni Manang Maria. Ayon naman dito, ang indigo umano ay buhay na buhay ang mga pandama. Ang taong may 5 pandama lang, pero kay Ruben, 6. At ang 6 na yon, puro malalakas umano. Tama naman si Manang Maria. May 5 senses nga, pero ang tanong, ano naman ang ika-6? Ayon kay Manang, ang ika-6 daw ang pandama na makikita at mararamdaman ang hindi nakikita ng ibang tao. Pero ang mga bagay na yon, totoo umano. Dagdag pa ng ginang, mahirap daw ipaliwanag ang lahat, lalo pat ako daw ay lumaki na parang walang pananaw sa mga kababalagan. Inaamin ko na hindi talaga ako nagpapaniwala sa mga ganyan, pero takot ako sa dilim. Noon yun, pero ngayon, naniniwala na ako ng lubusan. Ipinagpalagay ko na lamang ang sarili ko noon na totoo ang sinasabi ni Manang Maria. Pero tinanong ko siya kung paano niya nalaman na indigo si Ruben. At nagulat ako sa sinabi niya. Gusto kong lumapit sa inyo noon ang isugod niyo si Ruben sa doktor. Kaso nakakahiya kay Ma'am at Sir eh. Ang totoo din, lahi kami ng mga babaylan. Sa madaling salita, nasa linyada kami ng mga albularyo. Alam kong totoo ang mga nakikita ni Ruben. Nararamdaman ko din ang mga ito. Alam ko ang mga babaylan. Isang uri ito ng tao na maihahalin tulad sa isang sorcerer. Pero hindi ako naniniwala na totoo sila noon. Hindi ko naman pinuna si Manang Maria. Hinayaan ko lang siyang magpatuloy ng pagsasalita. Ayon pa sa kanya, abilidad niya na ang makakaramdam ng kung ano sa paligid, pero hindi niya umano nakikita. Samantalang si Ruben ay nakikita umano yon. At kung hindi siya nagkakamali, ang sinasabi niyang ang kaibigan na sumunod kay Ruben ay isang lamang lupa. Alamin ko daw sa kapatid ko kung ano ang itsura, para na rin malaman ni Manang Maria kung masama ba ito o hindi. Marami kasing klase umano ng lamang lupa, at ang bawat isa sa mga ito ay may kani-kanilang ugali. Hindi na ako nagbigay ng opinyon pa. Tumango lamang ako at mabilis na pumasok ng bahay. Nalilito man. Hindi lang dahil sa kapatid ko, pero dahil na rin sa sinabi sa akin ni Manang Maria. Nasa itaas ng bahay ang kapatid ko. Nasa bintana. Tumitingin ito doon sa bandang gubat. Lumapit ako sa kapatid ko na yon. Tumabi ako sa kanya doon sa gilid ng bintana. Malaki ang bintana sa amin. Sliding door ang harang at may kortinang maalikabok. Kinausap ko ang kapatid ko. Sabi ko sa kanya ay naniniwala ako. Siya lang ang nakakakita at hindi ko nakikita kung ano yon. Dito ay tinanong ko siya kung ano ba ang itsura ng nakikita niya. Tumitig ito sa akin. May tinuro ito sa gubat. Kaagad kong sinipat yon. Maigi kong sinuri kung saan nakasentro ang daliri niya. Sa bakanting lugar sa gitna ng kakahuyan nito. Sabi ko naman ay wala akong nakikita nun. Hanggang sa nagsalita si Ruben. Ayon dito, paano ko daw makikita kung hindi ako naniniwala? Mga naniniwala lamang umano ang nakakakita nito katulad niya. Nakakaloko ang kapatid ko. Ganun na ganun talaga siya nang sabihin niya noon. Na hindi daw ako naniniwala. Sobrang lalim na magsalita ng kapatid ko na parabang malaking tao na ito at nagmukha akong bata.
Ilang saglit lang ay hinawakan ni Ruben ang kamay ko. Tapos ay sinabi niyang tingnan ko ulit yon. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Paano ba naman kasi? Kitang-kita ko ng mga mata ko ang nilalang na yon. Takot na takot ako. Hindi man malinaw sa paningin ko ang buong itsura. Gawa ng malayo ito ng konti. Pero aminado akong napakapangit nun. Tao lang ang postura at parang lalaki. Pero kulay pula ang balat at nanlilimahid ng kung ano dahil makintab yun. Ang sabi ng kapatid ko, ang pangalan daw nun, Tuyong. Siya ang nagpangalan dito. Mabait umano at parati niyang nakakalaro sa tuwing siya lang mag-isa. Iba umano sa mga nakikita niya sa bahay dahil bukod sa nakakakilabot, ang sasama umano na mga yon. Ginagambala umano siya lagi. Mabuti na lang at dumating umano si Doyong, kaya nakampante siya. Natitiyak umano siyang lalaya sa mga nakatirang elemento sa bahay. Doon ay naisip ko na para bang sanay na si Ruben. Kung titingnan ay parang baguhan pa lamang siguro dahil bata pa. Siguro ay nais niya talagang sabihin sa amin na may nakikita siya. Sa ibang paraan nga lang niya dinaan yon. Na kesyo may nakikita umano siya at nag-iinarting natatakot. Pero naniniwala akong hindi talaga siya natatakot. Kung totoong ang indigo, malamang sa malamang ang mundong ginagalawan ng kababalagan at realidad. Para sa kanya'y pangkaraniwan lang. Dahil napuno ako ng takot nun, pinuntahan ko kagad si Manang Maria. Pero Sir Seth, nagulat ako sa nakita ko. Si Manang Maria noon ay naroroon sa likod ng bahay niya. Nakaluhod sa lupa at may kung anong hawak itong nakaangat. Paglapit ko sa kanya, bunot yun na may lamang mga dahon at uling. Nakapikit ang mga mata niya. Tapos ay bumubuka-buka ang bibig kaya naman hindi ko na ito inistorbo pa. Inantay ko siyang matapos nun. Ang pangit namang isipin kung babatiin ko. Parang walang respeto kasi yun. Lalo na't nakikita ko siyang napakaseryoso sa ginagawa. Maya-maya pa ay nilapag niya ang bunot. Sinigaan ito. At pagkatapos noon ay sinaboy niya ang laman ng bunot sa may hangin. Tumangutango si Manang Maria. Para bang baliw. Tapos ay nagsalita ito na para bang may kinakausap. Ako naman dala ng kuryosidad. Lumapit ako sa kanya at pinakinggan ko ang mga sinasabi. Doon ay narinig ko ang mga katagang ilayo sa peligro ang bata sa ngalan ng Panginoon at mga sugo. Nagmumuni-muni pala si Manang Maria. Maya-may humarap na ito sa akin. Hindi ko alam kung anong mga kataga ng mga nagtatawas nun. Pero sabi niya, nagtatawas daw siya at nalaman niyang masasama ang nakakasalamuha ng kapatid ko. Nagtaka ako nun. Pwede palang mahulaan sa pamamagitan lamang ng bagay na yon. Mas lalo akong natakot. Bagamat naging ganoon ay sinabi ko pa rin kung ano ang mga nakita ko sa kapatid ko. Detalyado kong siniwalat yon at dagdag ko pa. Para bang maraming alam ang kapatid ko nun. Sabi niya naman sa akin, ano't ano pa man daw, kailangan umanong maprotektahan si Ruben. Baka umano ang nilalang na nakakasalamuha at iniisip niyang kaibigan nun ay biglang kunin ang kapatid ko na yon. Nagtanong ako kung anong gagawin. Kahit hindi ako buong kumbinsido kung ano ang pinagsasasabi nito ni Manang Maria. Wala akong ibang mapagpipilian nun. Niloko ko na lamang ang sarili ko. Ang sabi niya naman sa akin ay siya lang umano ang bahala.
Dalhin ko lang umano ang kapatid ko sa kanya at huwag ko daw ipagsabi ito sa mga magulang ko. Kung ano-mano ang pinaniniwalaan nila, na kaya siya baliw nga si Ruben. Hayaan ko na lang. Tinanong ko si Manang Maria kung kailan ko dadalhin si Ruben sa kanya. Ayon naman sa kaya ay ngayon umano. Ngayong araw na to daw para na rin malagyan niya umano ng pangontra. Tumango ako, pero nang puntahan ko ang kapatid ko sa amin, wala siya doon. Wala sa silid, wala sa baba, wala sa paligid ng bahay. Si Manang Maria ay nakasunod pala sa akin. Kaming dalawa ang humagilap sa kapatid ko. Hanggang sa bumalik kami sa lugar kung saan pumunta si Ruben noon. Sa gubat. Gawa ng yun ang hinala ni Manang Maria. Nakikita ko na siya, pero hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Nakasuksok ang kapatid ko sa gilid ng puno noon. Bigla na lamang nagmadali si Manang Maria. At habang nangyayari yon, nakikita kong tinataas ng Manang ang kanyang kamay, tapos ay bumubuka-buka ang bibig niya. Hindi ko man alam kung anong ginagawa niya, pero parang nababaliw na rin siya noon. Hanggang sa makalapit na kami sa kapatid ko. Kakalabitin ko sana ito pero hinarangan ako ni Manang Maria. Sabi niya, huwag na huwag ko umanong hahawakan ng kapatid ko dahil may ginagawa pa umano siya. Kaya ayon, umatras ako. Tapos sinilip ko ang kung ano bang ginagawa ni Ruben. Meron akong nakita doon. Kung hindi ako nagkakamali, naroroon ang nilalang na nakita ko sa may bintana. Sobrang nakakatakot ng mukha niya. Nakadapa lamang yon. Dinidilaan ito ang mukha ng kapatid ko. Siyempre nakakadiri yon. Yung mga mata ng nilalang ay kulay pula na parabang nagliliwanag pa ito. Tiningnan ko si Manang Maria. Sinabi ko kung anong nakita ko. Pero hindi siya nagsalita. Maya-maya pa, nakita ko ang kapatid kong nanginginig. Hindi ako nakapagpigil. Hinila ko ang kapatid ko at doon ay sinunggaban na lamang ako ng nilalang na yon. Yun bang parang pusang bigla na lang aatake? Nawala ang mga balanse ko at natumba. Umatras ako at gumapang palayo. Hanggang sa bigla na lang lumundag yon, tapos ay naglaho na lamang sa gubat. Dito ko na narinig ang kapatid kong nagsalita. Nakangisi ito na parang natutuwa. Tumayo ang kapatid ko at nagulat ito nang makita kami. At ang sabi niya ay ano daw ang ginagawa namin noon. Gulat na gulat ako noon. Parang wala lang sa kanya. Samantalang ganoon na lamang ang pagkagulantang ko. Si Manang Maria naman ay nakasenyas ito sa akin na parabang merong hindi ako dapat gawin. Tumango naman ako. Bigla na lang hinawakan ni Manang Maria si Ruben. Tapos ay nagulat ako sa sinabi ng ginang. Sino ka mang impakto ka? Isaoli mo yung bata. Saan mo siya dinala? Huwag kang gagalaw. Papatayin talaga kita. Saan mo siya dinala? Nagulat ako noon. Nagtataka ako. Bakit ganun ang sinabi niya na para bang galit siya sa kapatid ko? Ako naman noon ay nanatiling nakaupo sa may lupa. Nalilitong-lito ako noon. Hanggang sa maya-maya pa'y nagsalita ang kapatid ko. At sa maniwala man kayo o sa hindi, ibang-iba ang boses niya. Para itong tunog kambing. Naiintindihan ko naman yun pero nakakakilabot. Anong nangyayari noon? Ang sabi ng kapatid ko, nasa mabuti daw na kalagayan si Ruben.
Siyempre gulat na gulat ako nun. Papanong sinabi niyang nasa mabuting kalagayan si Ruben na para bang hindi siya yung kapatid ko? Nagpatuloy sa pagsasalita ang kapatid ko. Ayon pa dito, hindi daw nabibilang si Ruben sa mundong ito. Nabibilang daw ito sa kanila. Si Manang Maria naman noon ay hindi binibitawan ng kapatid ko. Hanggang sa nagsalita ito ng mga katagang hindi ko maintindihan. Yung kapatid ko, doon na unti-unting nagbago ang itsura niya. Yung nakita kong nilalang kanina na sumunggab sa akin, yun ang lumitaw sa katauhan ng kapatid ko. Doon ko napagtanto na totoo pala talaga ang sinabi ni Manang Maria. Yung nilalang na yun ay kinuhang kapatid ko. Pagkatapos noon ay hinimatay ako. Nagising na lamang ako noon na nasa bahay na. Nakahiga sa sofa at sa tabi ko ay si Manang Maria. Dali-dali akong bumalikwas. Tinanong ko siya kung nasaan ang kapatid ko pero ang sabi niya, hindi niya natagpuan. Inuna niya muna ako dahil nasa tirik na araw daw ako hinimatay. Tanong ko pa kung alam ba ng mga magulang ko ang nangyari. Pero ayon sa kanya ay hindi umano dahil hindi pa dumarating ang mga magulang ko noon. Ano pong gagawin natin, Manang? Tanong ko. Ayon naman sa kanya, hahanapin niya umano at hindi pwedeng hindi makabalik si Ruben. Gagawin niya ang lahat para maisalba lamang ang kapatid ko. Hindi ako kaagad nakapagsalita noon. Papikit-pikit pa ang aking mga mata. Tapos ay bumangon ako. Tumitingin ako sa paligid. Nahihilo. Hanggang sa may makita ako sa may kamay ko. Tela ito na nakatali at ipit na ipit ang isang dahon na kung ano. Ang sabi sa akin ni Manang, wag ko daw tatanggalin. Pangontra daw ito sa mga lamang lupa. Dagdag pa niya, nilagyan niya din ng maliit na piraso ng tangkay na galing sa tanim na panyawan. Nasistress ako noon. Naalala ko ang kapatid ko. Sobrang nag-aalala ko sa kanya. Papaano na lamang kung hindi na namin mabalik pa ito? Muling nagsalita si Manang Maria. Sabi ko, sasama ako sa kanya noon. Kahit nahihilo ako ay pinilit ko ang katawan ko. Nakikita kong nag-aalala si Manang Maria pero pumayag pa rin to. Sa mga sandaling yon ay hapon na at malapit nang magtakip silim. Habang naglalakad kami noon ay naroroon sa isip ko at hindi mawala ang posibleng nangyari sa kapatid ko. Tinatanong ko naman ang ginang pero hindi ito nagsasalita. Makikitang balisa ang mukha niya pero may bitbit siya noong parang tawa sa kamay. Ang layo na nang narating namin. Inabot pa kami ng gabi doon at hindi na talaga ako mapanatag. May panindi namang dala si Manang Maria. Kaya gumawa kami ng sulo. Mga nilingkis na dahon ng niyog yon at tinali sa isang kahoy. Kasama sa paglalakad namin ay ang pagsambit naman sa pangalan ng kapatid ko. Pero walang Ruben na nagpapakita. Umiiyak na ako noon na para bang namatayan ako ng kapatid. O hindi naman kaya ay kinuha talaga siya ng nilalang na yon. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Sinabi ko kay Manang Maria na sana ay makita namin si Ruben. Dahil kapag nalaman ng mga magulang ko to, magagalit sila. Naroroon pa rin sa isipan ko ang nangyari kanina lang. Yung nilalang na yun ay parang kumakain ng tao. Ito yung bumabagabag sa isip ko. Para bang kung totoo man ang iniisip ko, malamang sa malamang, maliit ang tsansang buhay pa ang kapatid ko noon. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng boses na parang nagtatawanan.
parang dalawang tao. Tapos ay pamilyar sa akin ang isang boses. Pinakiramdaman ko kung saang direksyon ito. Sinabi ko kay Manang Maria kung naririnig niya ba ang naririnig ko noon. Tumango siya, tapos ay naglakad ito ng mabilis. Yung direksyon yun ay patungo sa kung saan ako naririnig ang boses na ito. Kinakabahan na ako. Alam kong may makikita akong hindi kaaya-aya nun. Kahit na naririnig ko ang kapatid ko, iniisip ko pa rin na baka ito yung nilalang. Hanggang sa bigla na lang natahimik ang mga tumatawa. Patuloy na naglalakad si Manang Maria. Sumusunod naman ako sa kanya. Walang ano-ano ay nakita ko sa unahan ng kapatid ko na nakapatong sa ibabaw ng puno ng kung ano. Mababa lamang ang puno pero malalaki ang sanga nun. Kasama niya ang nilalang. Nakatitig sa amin ng sobrang sama. Si Ruben naman noon ay tulala. Nakatitig sa akin at para bang nagulat. Lumapit si Manang Maria. Lumapit ng lumapit. Pero habang nangyayari yon, tumataas na naman ang kamay niya at itinuro ang kanyang daliri doon sa nilalang. Sinabi ko naman na sinusundo ko na si Ruben, pero hindi nagsasalita ang kapatid ko na para bang hindi ako kilala. Maaaring tama ang hinala ko na hindi na naman ito ang kapatid ko. Tinanong ko si Manang Maria kung yun ba ang kapatid ko. Ang sagot ng ginang, kapatid ko na umano yun. Pero wala na ito sa ulirat. Tuluyan na daw nabura ang alaala ng kapatid ko at hindi na daw kami kilala. Ruben! Ruben! Si Kuya Idin mo to. Bumaba ka dyan, bunso. Uwi na tayo. Hinahanap ka na ng mga magulang natin. Tawag ko nun. Pero ang sabi niya ay doon daw siya nakatira sa gubat. Wala daw siyang kapatid na katulad ko. Ang kapatid niya umano, si Duyong. Nako, naloko na. Totoo ngang wala na sa sarili ang kapatid ko nun. Si Manang Maria ay patuloy sa ginagawa niya. Sinabihan niya ako na kunin ko umano ang kapatid ko nun. Natatakot ako noon pero kunin mo siya ng sapilitan. Hanggat kaya ko pang pigilan ng nilalang, kunin mo. Wala akong ibang magawa kung hindi ang sundin na lamang ang ginang. Kahit nabalot ako ng kilabot noon ay lumapit ako sa puno at inabot ang kapatid ko. Nalaglag siya, Sir Seth, at doon ay sinaluko siya. Pagkatapos noon, sabi ni Manang Maria ay umuwi na daw kami. Nagwawala si Ruben. Sinasaktan niya ako pero hindi ko iniinda yung ginagawa niya. Sumisigaw pa ito na bitawan ko daw siya. Pero hindi ko ito pinakawalan. Kinaladkad ko siya ng sapilitan. Maya-maya pa ay bigla na lamang kumalma ang kapatid ko. Nang makalayo kami. Tapos ay tinawag niya ako sa pangalang Kuya. Huminto ako tapos sinuri ko siya. Hanggang sa bigla na lamang itong umiyak at niyakap ako. Natatangay na lamang ng anod ang paghila ko noon sa kapatid ko. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Mabuti na lamang at hindi pa dumadating ang mga magulang namin noon. Dito ay sinabi sa akin ni Bunso kung anong nangyari. Akala niya makikipaglaro lamang sa kanya ang nilalang pero sinabi daw nito na sumama siya. Ayaw naman ni Ruben dahil baka mapagalitan ko. Dagdag ng nilalang, doon na daw sila titira sa kung saan nakatira ang nilalang na ito. Kuya, pinilit niya ako. Ayoko naman. Binantaan niya ako na papatayin niya daw kayo lahat kung hindi ako sasama sa kanya. Hanggang sa yon,
Nagdilim na lang po yung paningin ko. Tumango lang ako noon. Hinakap ang kapatid ko. Naiintindihan ko siya. Baka nilinlang lamang siya at totoo talaga ang sinasabi ni Manang Maria. Matapos noon ay bumalik na si Manang Maria. At ang sabi sa akin ay pinatay na lamang umano niya ang nilalang. Nagulat ako. Nagtanong ako kung paano niya napatay engkanto yon. Ayon kay Manang Maria, buhay pa naman talaga yon. Pero ang katawang umiiral dito sa mundo, yun ang pinatay niya para hindi na makagala pa. Kaya umano nananalasa yun dahil nagkaroon ng koneksyon sila ng kapatid ko. Kaya nabuhay yun sa mundo natin. Napakahirap intindihin pero sa kasalukuyan ay nalaman ko din ang lahat. Pero ang ipinagtataka ko nun ay kung bakit pati ako ay nakikita ko na ang nilalang. Doon ay nalaman ko. Ayon kay Manang, dahil daw ito kay Ruben. Baka umano may ginawa ang kapatid ko sa akin. Naalala ko kaagad ang paghawak ng kapatid ko sa akin. Ito yung kasalukuyang nakatanaw sa nilalang sa gubat habang nakasilip kami sa bintana nun. Nahihiwagaan ako. Sa kabila ng lahat, ipinaalam namin yon sa mga magulang namin. Ginatungan pa ito ni Manang Maria para bigyang patunay. Naniwala mga magulang namin nun. Si Ruben, may ginawa si Manang Maria sa kanya. Sinarhan ni Manang Maria ang ika-6 na pandama ng kapatid ko. O sa lokal na salita, ikatlong mata. Pwede naman umanong isara ito pero pansamantala lamang din dahil darating din ang araw na magbubukas ulit yon. Hanggang sa naglaon ay wala namang kakaibang pagpaparamdam at kinikilos ang kapatid ko. Naging masaya na ito. Lumalabas na ng bahay at masigla. Ang mga magulang namin ay baliwala lamang sa kanila. Wari ko pa'y baka sumasakay lamang din ang mga ito para wala nang maraming usapan pa. Pero yung nilalang na yon, hindi na naalis pa sa isipan ko hanggang ngayon. Parati ko siyang napapanaginipan. Sobrang pangit at nakakakilabot talaga. At katunayan, kahit detalye ng muka ay naaalala ko pa noon. Sa kabutihang palad hanggang sa lumaki at nagkaedad kami ng kapatid ko, wala namang nangyari pa. Kapwa kaming nakatira dito sa may Canada. Pero ang alaalang yon sa Pilipinas ay dala pa rin namin. Maklaro ko lang, Sir Seth. Fan niyo ako. At sa ibang platform niya ay nakasunod din ako sa iyo. Kaya naiinganyo din akong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Nang minsang magkaroon kami ng karanasan sa kababalagan. Kasama ang kapatid ko na isang indigo.